Okay. Magandang hapon po. Welcome po. New Beginner Bible Study. Welcome po sa ating New Beginner Bible Study. This time we can start second batch New Beginner Bible Study this year. Ngayon po magsisimula tayo sa ating ikalawang batch ng ating New Beginner Bible Study sa taong ito. It's all the eight sessions. Ito po ay may kabuuang 8 session. I convinced that it will be really helpful in your Christian life. At ako po ay kumbinsido na ito po ay talagang makakatulong sa inyong pamumuhay Kristiyano. So if you finish all the session, we will provide certification. Kaya kung matatapos niyo po yung lahat ng session, kami po ay maglalaan ng certification. The more important thing is not certification, but your faith can grow so much. Yung pinakamahalagang bagay po dito ay hindi ang certification, kung hindi ang inyong pananampalataya ay lumago. So I really hope you continue until last session. Kaya talagang umaasa po ako na lahat kayo ay magpatuloy hanggang sa huling session. Okay po? Before we start, let's pray together. Bago po tayo magsimula, tayong lahat po ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church until now. Salamat po sa paggabay sa amin na manatili sa church magpahanggang ngayon. Especially this time, we can have New Beginner Bible Study. Lalong higit sa oras na ito, kami po ay magkakaroon ng New Beginners Bible Study. By the grace of God, we got the salvation. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, kami po ay nagkaroon ng kaligtasan. And after salvation, we want to know how to live our Christian life. At pagkatapos ng kaligtasan, nais po naming malaman kung paano mabuhay sa aming buhay Kristiyano. Please teach and guide us through the Word of God. Pakiusap, turuan at gabayan mo po kami sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Let us understand your will through the Word of God. Nawa maunawaan namin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Please open our heart and ears to the Word of God. At pakiusap, buksan mo po yung aming mga puso at pandinig sa salita ng Diyos. This time from start to the end, we will rely on your mercy and gracious. Sa oras na ito mula sa simula hanggang sa matapos, kami po ay umaasa lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Diyan talangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, buksan mo ang Biblia, Hebreo chapter 2. Hebreo chapter 2, verse 3. Okay, Hebreo chapter 2, verse 3. You have open your Bible if wala some help or sister. Chapter 2, verse 3. Hebreo chapter 2, verse 3. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ng ganito kadakilang kaligtasan? Ito ay ipinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. The Bible says salvation, our salvation is so great salvation. Sinasabi po ng Biblia na yung ating kaligtasan ay dakilang kaligtasan. Why salvation is a so great salvation? Bakit yung kaligtasan ay dakilang kaligtasan? Because our salvation determines our eternal life. Dahil yung ating kaligtasan ang magpapasya ng ating buhay na walang hanggan. As we know, right? Only saved one can go to heaven. Gaya ng ating nalalaman, tanging ligtas na tao lang yung pupunta sa langit. But unsaved one will go to eternal hell. Pero yung hindi ligtas ay pupunta sa walang hanggang impyerno. Right? Salvation, right? Our salvation determines is, right? Kaya yung ating kaligtasan ang magpapasya nito. That's why, it's true. Salvation is the most important thing in our life. Kaya totoo po ito na yung kaligtasan ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Tama ba? That's why the Bible says salvation is a so great salvation. Kaya nga sinasabi ng Biblia na ang kaligtasan ay dakilang kaligtasan. So we have to
really sure salvation. Kaya kailangan talaga nating siguraduhin ang kaligtasan. 2 Corinthians chapter 13, buksan mo ang Biblia. Ikalawang Korinto, chapter 13. Chapter 13, verse 5. Chapter 13, verse 5. Okay po, chapter 13, 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? So the Bible said, right? Examine yourselves as to whether you are in the faith. Sinasabi po ng Biblia, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Here, the faith is about the faith of salvation. Dito po yung pananampalataya ay tungkol sa pananampalataya ng kaligtasan. So we need to examine ourselves whether our salvation is true or not. Kaya kailangan natin siyasatin yung ating sarili kung yung kaligtasan ba natin ay totoo o hindi. You need to check yourself whether your salvation is true or not. Suriin mo yung sarili mo kung yung kaligtasan mo ba ay totoo o hindi. It must be sure. Dapat ito ay sigurado. It must be clear. Dapat ito ay malinaw. Yeah. So that's the starting point. Your salvation is a starting point of your Christian life. Yung kaligtasan mo ang panimulang punto ng iyong pamumuhay Kristiyano. Maybe you can say that, oh, I already know the gospel. Marahil masasabi mo, alam ko na yung ebanghelyo. Right? Yeah. But if you really believe in the gospel in your heart, there will be evidence. Pero kung talagang sumasampalataya ka sa ebanghelyo sa iyong puso, dapat na may katibayan. Just we have a knowledge of the gospel. It doesn't mean we are really saved. Ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa kaligtasan, tungkol sa ebanghelyo, hindi ito nangangahulugan na ikaw ay ligtas. If we are really saved, there will be evidence. Kung tayo ay talagang ligtas, dapat may katibayan. What's the evidence? Ano po yung katibayan? Buksan mo ang Biblia, Unang Juan chapter 5. Unang Juan chapter 5. Verse 11 and 12. Unang Juan chapter 5, 11 and 12. 11 and 12. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Verse 11 said, right? God has given us eternal life. Eternal life. Sinabi sa verse 11, tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. This life is in His Son. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. That's why verse 12, he who has the Son has a life. Kaya sinabi sa verse 12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. We get the salvation means we have an eternal life. Nagkaroon tayo ng kaligtasan, ibig sabihin nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. We receive the eternal life. Tinanggap natin yung buhay na walang hanggan. It means we have a true life. True life. Ibig sabihin nagkaroon tayo ng tunay na buhay. Originally, we are spiritually dead because of our sins. Sa katunayan, tayo ay mga patay sa espiritu dahil sa ating kasalanan. But when we get the salvation, right, we are born again as a children of God. Pero nung magkaroon tayo ng kaligtasan, tayo ay ipinanganak na muli bilang anak ng Diyos. Spiritually, we are alive. Sa espiritu, tayo ay nabuhay. We have a true life. Nagkaroon tayo ng tunay na buhay. That's why if we have a true life, we will show evidence. Kaya kung mayroon tayong tunay na buhay, ipapakita natin ang katibayan. What's the evidence of a life? Ano po yung katibayan ng buhay? Halimbawa, may bulak-bulak. May bulak-bulak? Tama? Yes. Does it have a life or not? Meron po ba itong buhay o wala? Let's try. We every day pour water. Kung araw-araw ko itong didiligan. Every day we bring to the sunlight. Araw-araw papaarawan.
Next day, pour water. At sunod na araw, didiligan ulit. Can you find any change? Makikita nyo ba yung pagbabago? It will grow? Lalago ba ito? No change, right? Wala pong pagbabago. Why no change? Bakit walang pagbabago? Because no life. Dahil walang buhay. Tapos ba? No life, no change. Walang buhay, walang pagbabago. But look at outside, meron mango tree, Pero tumingin po kayo sa labas, merong puno ng mangga. right? Yeah. When summer near, it bear fruit. Kapag malapit na ang tag-araw, nagbubunga ito ng bunga. Tama? And also, the leaf always brought the leaves, right? At ito ay nagkakaroon ng mga bagong dahon. We can see changes, right? Nakikita natin yung pagbabago. Because it has a life. Dahil meron itong buhay. Tapos ba? If there is a life, there is also change. Kung merong buhay, meron ding pagbabago. Yeah. You get the salvation mean you have a true life. Nagkaroon ka ng kaligtasan, ibig sabihin nagkaroon ka ng tunay na buhay. That's why you will show changes. Kaya naman, magpapakita ka ng pagbabago. If you are truly saved, you will show changes in your life. Kung talagang naligtas ka, magpapakita ka ng pagbabago sa iyong buhay. Anybody can say, "Oh, I believe in the gospel. Kahit sino pwedeng magsabi, sumasampalataya ako sa Ebanghelyo. Yeah, I understand the gospel. Naunawaan ko ang Ebanghelyo. Jesus redeemed all my sins." Tinubos ni Jesus lahat ng kasalanan ko. But no change. Pero walang pagbabago. It's just something wrong, Meron pong mali. right? If we really believe in the gospel in our heart, we will show changes. Kung talagang sumampalataya tayo sa Ebanghelyo sa ating puso, ipapakita natin ang pagbabago. What kind of changes? Anong uri ng pagbabago? First, we have a heart to love our Lord. Una, kailangan nating ibigin ang ating Panginoon. We have a heart desire the word of God. Meron tayong puso na nagnanais sa salita ng Diyos. We have a heart to have a fellowship with the other brothers and sisters. Meron tayong puso na makipag-fellowship sa brothers at sisters. We have a heart to save the lost soul, right? Meron tayong pusong iligtas ang mga ligaw na kaluluwa. That's the natural thing, right? Yan po yung mga natural na bagay. If we are really saved, Kung talagang naligtas tayo. that is the changes after salvation. Yan po yung pagbabago pagkatapos ng kaligtasan. You check yourself Kaya siyasatin ninyo ang inyong sarili. whether you have this kind of changes. Kung meron ka bang ganitong uri ng pagbabago. 2 Corinthians chapter 5. Ikalawang Korinto, chapter 5, 17. Okay po, chapter 5, 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. If anyone is in Christ, when we are saved, we are in Christ. Kung ang sino man ay na kay Kristo, nung tayo ay naligtas, tayo ay na kay Kristo. He is a new creation. Siya ay bagong nilalang. Because we are born again as a children of God. Dahil ipinanganak tayong muli bilang anak ng Diyos. All the things have passed away. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. We cannot live like before. Di na tayo pwedeng mabuhay ng gaya ng dati. Because we experience the real salvation. Dahil naranasan natin yung tunay na kaligtasan. We experience really we are born again. Talagang naranasan natin na tayo ay naipanganak na muli. It's a really great change, right? Ito ay talagang malaking pagbabago. Before we are sinner who will go to eternal hell. Noon tayo ay mga makasalanan na pupunta sa walang hanggang But impyerno. now we became children of God who can go to heaven. Pero ngayon tayo ay naging anak ng Diyos na pupunta sa langit. That's why it's a natural we live a new life. Kaya natural na magkakaroon tayo ng bagong buhay. How can you live like before? Kaya paano pa tayo mabubuhay ng gaya ng dati? James chapter 2. James chapter 2. Santiago po, chapter 2. 17 and 18. James chapter 2, 17 and 18. Santiago po, chapter 2. Okay, 17 and 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay.
Subalit may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipapakita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. 17 says, right? If faith by itself, if it does not have works, is dead. Sinabi sa verse 17, kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. There is a dead faith. Meron pong patay na pananampalataya. What's dead faith? Ano po yung patay na pananampalataya? It's not true faith. Hindi ito tunay na pananampalataya. It's not true salvation. Hindi ito tunay na kaligtasan. Yeah. Verse 18, show me your faith without your works. Sa verse 18, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga I gawa. will show you my faith by my works. At ipapakita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Of course, nobody can be saved by works. Siyempre, walang sino man po yung maliligtas sa pamamagitan ng gawa. We are saved through faith. Naligtas tayo sa pamamagitan ng But pananampalataya. if we have a true faith, our faith will be revealed through our works. Pero kung tayo ay may tunay na pananampalataya, yung ating pananampalataya ay mahahayag sa pamamagitan ng ating mga gawa. Our works is changes in our life. Yung ating mga gawa ay pagbabago sa ating buhay. Okay po? So, you have to check yourself whether you have any changes after salvation. Kaya suriin po ninyo ang inyong sarili kung meron ba kayong pagbabago pagtapos ng kaligtasan. So, your salvation must be sure and clear. Yung kaligtasan nyo po ay dapat sigurado at malinaw. Ito ang pinakamahalagang bagay. So today, unang session, we think about three stages of salvation. Kaya ngayon po sa session 1, pag-aaralan po natin yung tatlong yugto ng kaligtasan. We first open the Bible, Mark chapter 4. Marcos po, chapter 4. Chapter 4, verse 26. Verse Mark. 26 hanggang 8. Mark chapter 4, 26 hanggang 28. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong nag-aasik ng binhi sa lupa, at natutulog at bumabangon siya sa gabi at araw, sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman, una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa budil. It said, right, Mark chapter 4, sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong, right, naghasing ng bini sa lupa. Naghasing ng bini sa lupa. Here we need to understand lupa, may lupa. You scatter seed on the lupa. Mag-aasik ka ng binhi sa lupa. Bini. If this seed has the life, what will happen? Kung ang binhing ito ay may buhay, ano pong mangyayari? You have ever tried? You plant seed on the ground. Nasubukan niyo na pong maghasik ng binhi sa lupa? What will happen? Ano pong nangyari? If it has a life, there is a sprout comes out, right? Kung meron po itong buhay, ito po ay uusbong. Tapo ba? You need to understand what it means. Kailangan niyo pong maunawaan kung anong ibig sabihin nito. In the Bible, this seed symbolize Word of God. Yung binhi po sa Biblia, ito po ay kumakatawan sa salita ng Diyos. Especially the true gospel. Dalong higit sa tunay na ebanghelyo. And the ground, it means man's heart. At yung lupa, ito po yung puso ng tao. Man's heart, the situation of man's heart is different, right? Yung kalagayan ng puso ng tao ay magkakaiba. Some people heart is very soft. May ibang tao na yung puso nila ay malambot. Very humble heart. Mapagpakumbabang puso. It's a very good heart. Ito ay mabuting puso. It's a good ground. Ito po ay mabuting lupa. For some people, their heart very stubborn.
Pero yung may ibang tao, yung kanilang puso ay Yeah, matigas. very hard. Matigas po. Yeah. Then, if their heart is good, when see there is a plan, right, the gospel comes to their heart, they accept. Kung gayon yung kanilang puso ay malambot, mabuti yung kanilang puso, kapag itinanim dito yung ebanghelyo, yung salita ng Diyos, ito po ay uusbong. You believe in the gospel in your heart? Sumampalataya po ba kayo sa ebanghelyo sa inyong puso? You believe? Yeah, because you at the time, yeah, you had a good heart. Dahil sa pagkakataong yun, meron kayong mabuting puso. Yeah, maybe you had a humble heart. Marahil meron kayong mapagpakumbabang puso. That's why the gospel came to your heart. Kaya yung ebanghelyo ay pumasok sa iyong puso. Because it's a true gospel, it has the true life. At dahil ito ay tunay na ebanghelyo, ito ay tunay na buhay. That's why if it has a true life, there is a sprout and grow. At dahil ito ay may tunay na buhay, nagkaroon ng usbong at lumago. Right? But if your heart is very stubborn, the gospel cannot enter to your heart. Pero kung yung puso mo ay matigas, yung ebanghelyo ay hindi papasok sa iyong puso. That's why no change. Kaya walang magiging pagbabago. You cannot get the salvation. Hindi ka magkakaroon ng kaligtasan. So here, it says about it. So, right? Sumisibol al lumalaki ang bini because it has a light, true light. Dahil meron itong tunay na buhay. Yeah. Verse 28, ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman ng una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Yeah, like this, right? It grows. Yeah. But it explains the three stages of salvation. Pinapaliwanag po dito yung tatlong yugto ng kaligtasan. We think about three stages of salvation. Kaya pag-isipan po natin yung tatlong yugto ng kaligtasan. So, first is a blade. Una po, yung usbong. Blade. It's a start of life. Ito po yung pasimula ng buhay. It's explained salvation of our soul or spirit. Pinapaliwanag po dito yung kaligtasan ng ating kaluluwa o espiritu. We open to the Bible, Ephesians chapter 2. Efeso po, chapter 2. Ephesians chapter 2, verse 8. Ephesians chapter 2, verse 8. Ephesians chapter 2, 8. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. It explains salvation of our soul. Ipinapaliwanag po dito yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Right? We are saved. We are saved through faith. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. We believe in the gospel, right? Sumampalataya tayo sa ebanghelyo. That's our faith. Yan po yung ating We pananampalataya. are saved by faith. Tayo po ay naligtas sa pananampalataya. It's also complete grace of God. Ito rin po ay ganap na biyaya ng Diyos. Right? We didn't do anything. Wala tayong ginawang anuman. We just believe. Sumampalataya lang tayo. But we get the salvation. Pero nagkaroon tayo ng kaligtasan. That's why it's a grace of God. Kaya ito Right? ay biyaya ng Diyos. Also, let's open unang Pedro chapter 1. Unang Pedro chapter 1. Verse 8 and 9. Unang Pedro chapter 1, 8 and 9. 8 and 9. Okay, unang Pedro. Okay po. Yeah, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi ninyo siya nakita, gayon ay inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon ay inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaliwalhatian na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Yeah, the end of your faith, it's the salvation of your souls, right? Ang inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Yeah, it's a salvation of a soul.
Ito yung kaligtasan ng kaluluwa. We are saved by faith, through faith. Naligtas kayo sa pamamagitan ng tunay na It's a pananampalataya. complete grace of God. Ito ay ganap na biyaya ng Diyos. It use a past sentence. Ginamit po dito yung nakaraan. Right? It's already tapos na. We already got the salvation. Right? We already have this salvation, right? Nagkaroon na tayo ng ganitong kaligtasan. Tama po ba? You believe in the gospel? Sumampalataya po ba kayo sa Ebanghelyo? Right? You already have this salvation of a soul. Nagkaroon na po kayo ng ganitong kaligtasan ng kaluluwa. We can call it justification. We can call it justification. Matatawag natin ito na originally we are sinner. Originally we are sinner. sa katunayan tayo ay makasalanan. But God consider us. We are just. Pero tinuring tayo ng Diyos bilang matuwid. Tama? Because through Jesus Christ, all our sins are already forgiven. Dahil kay Jesucristo, lahat ng kasalanan natin ay napatawad. God consider us. We are just. Kaya tinuturing tayo ng Diyos bilang matuwid. That's why it is called justification. Kaya ito po ay tinatawag na katuwiran. That's why if we have this salvation, we can go to heaven. Kaya kung meron tayong ganitong kaligtasan, tayo ay pupunta sa langit. Tapos na. Tapos na. Okay po? Tapos na? You have this salvation, Meron na right? po kayong ganitong kaligtasan? It's the first start. Start stage of salvation. Ito po yung unang yugto ng kaligtasan. If so, second, what's second stage? Ano po yung ikalawang yugto? After blade, second head. Pagkatapos ng usbong ay ang It's buhay. it's a growth stage. Growth. Ito po yung panahon ng paglago. It is called salvation of a character or life. Tinatawag po ito na kaligtasan ng pag-uugali o ng buhay. It is accomplished by obeying to the Holy Spirit. Ito po ay naisasagawa sa pamamagitan ng pagsunod sa Espiritu Santo. We open to the Bible, Philippians chapter 2. Filipos po, chapter 2. Philippians chapter 2, verse 12. Philippians chapter 2, verse 12. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. I'm not sure you remember this morning we already read this verse. Hindi ko alam kung naalala nyo po na kaninang umaga binasa natin yung talatang ito. Fear and trembling, right? Takot at panginginig. It said, work out your own salvation. Sinabi po dito, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan. Oh, salvation already finished? Tapos na po yung kaligtasan. But how is it possible work out salvation? Pero bakit po sinabi na isagawa ang inyong sariling kaligtasan? This salvation of a soul already tapos na. Yung kaligtasan po ng kaluluwa ay tapos na. But even though we have this salvation, we are still weak. Pero kahit na meron tayong ganitong kaligtasan, tayo po ay mahina pa. We still have a sinful nature. Meron pa rin tayong likas na pagkakasala. That's why we have to change our character gradually. Kaya dapat na unti-unti nating baguhin yung ating We pag-uugali. have to follow the example of Jesus gradually. Dapat na unti-unti nating sundin yung naging pag-uugali ni Jesus. We have to accomplish it. Dapat natin itong isagawa. That's why it is called salvation of a character. Kaya tinatawag itong kaligtasan ng pag-uugali. Hindi tapos, right? That's why in use a present sentence. Kaya ginamit po yung pangkasalukuyang salita. We have to continue accomplish this salvation. Kailangan nating patuloy na isakatuparan yung kaligtasang ito. You have to understand, you have to discern different salvation, right? Kailangan nyo pong matukoy yung dalawang kaligtasan. And it is called sanctification. At ito ay tinatawag na pagpapabanal. Sanctification means we gradually become holy. Ibig sabihin, tayo po ay unti-unting magiging banal. But we have to accomplish it. Kailangan natin itong Indeed, isakatuparan. it is accomplished by grace of God. Ito po ay isinakatuparan dahil sa biyaya ng Diyos. But we need to accomplish it
by our own effort. Pero ito po kailangan nating isakatuparan sa pamamagitan ng ating sariling pagpapagal. Naintindihan niyo po? You need your effort to accomplish it. Kailangan nyo po ng pagsisikap para maisakatuparan ito. It's our Christian life. Ito po yung ating pamumuhay Kristiyano. Okay po? It's our Christian life. That's the second stage. Yan po yung ikalawang yugto. Yeah. And then the third stage was first place, second half, the last green. At yung ikatlong yugto po, una yung usbong, ikalawa yung uhay, at ang ikatlo ay uhay na hitik sa putin. It's a fruit stage, fruit. Ito po yung bunga. It is called salvation of our body. Ito po ay tinatawag na kaligtasan ng katawan. We open to the Bible, Romans chapter 8, Romans chapter 8, Romans chapter 8, verse 23. Romans 8:23. Basahin po natin ng sabay-sabay. At hindi lamang sang nilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili, sa masidhing paghihintay ng pagkukupkop, ang pagtubos sa ating katawan. The redemption of our body, right? Ang pagtubos sa ating katawan. Same. Salvation of our body. Pareho din po sa kaligtasan ng katawan. We have a body, right? Body. Di ba meron po tayong katawan? But our body is not perfect, right? Pero hindi po perpekto yung ating katawan. Our body is a corruptible body. Yung ating katawan ay katawang nasisira. Our body is a mortal body. Yung ating katawan ay mortal na katawan. Right? That's why someday we will die. Our body die. Kaya Right? balang araw yung katawan natin ay mamamatay. But someday Jesus comes again. Pero balang araw, muling darating si Jesus. When Jesus comes again, what happened? Sa muling pagdating ni Jesus, anong mangyayari? You know well, right? Alam niyo pong mabuti. There will be a rapture. Magkakaroon po ng rapture. Jesus will save the people. Dadalhin ni Jesus yung mga ligtas na tao. When Jesus save the people, what happened? At kapag kinuha ni Jesus yung mga ligtas na tao, anong mangyayari? At the time, there is a resurrection. Sa pagkakataong yun, magkakaroon ng muling pagkabuhay. Our corruptible body changed to incorruptible body. Yung ating katawang may pagkasira ay mababago sa isang katawang walang pagkasira. Philippians chapter 3. Filipos chapter 3. Chapter 3, 23. Philippians chapter 3, 20 and 21. Philippians chapter 3, 20 and 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Right? We are waiting also second coming Jesus. Tayo rin po ay naghihintay sa ikalawang pagdating ni Jesus. 21, who will transform our lowly body that it may be conformed to his glorious body. Na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Now we have a lowly body. Ngayon, meron tayong hamak na katawan. But when Jesus comes again, we are resurrected. Pero sa muling pagdating ni Jesus, tayo ay muling mabubuhay. Our lowly body transformed to glorious body. Yung ating hamak na katawan ay magbabago patungo sa maluwalhating katawan. It's a resurrection. Ito po yung muling pagkabuhay. We open one more verse. 1 Corinto chapter 15. 1 Corinto 15. Verse 51 hanggang 53. 51 hanggang 53. 1 Corinto 15. 51 hanggang 53. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta,
sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Yeah. It explains resurrection. Ipinapaliwanag po dito yung muling pagkabuhay. So that's why in use future sentence. Kaya ginamit po dito yung hinaharap. It will happen in the future, right? Ito po ay mangyayari sa hinaharap. When Jesus comes again. Sa muling pagdating ni Jesus. And it is a glorification. At tinawag itong pagliwalhati. Because our lowly body changed to glorious body. Dahil yung ating hamak na katawan ay mababago sa isang maluwalhating katawan. But it happened when Jesus comes again. Pero ito ay mangyayari sa ikalawang pagdating ni Jesus. Okay po? So, let's summarize. Ibuod po natin. You already listened to the Bible seminar. Napakinggan nyo na po yung Bible seminar. Through the Bible seminar, you already believe in the gospel. Sa pamamagitan ng Bible seminar, sumampalataya kayo sa Ebanghelyo. Right? You have at that time you have the faith of salvation. At sa oras na yun, nagkaroon kayo ng pananampalataya ng kaligtasan. You are born again as a children of God. Kayo ay ipinanganak na muli bilang anak ng Diyos. Tapos na. Kaya ito po ay tapos na. First stage of salvation. Yung unang yugto ng You kaligtasan. have a salvation of a soul already. Meron na po kayong kaligtasan ng kaluluwa. And then we think about third stage, salvation of a body. At pag-isipan natin yung ikatlong yugto, yung kaligtasan ng katawan. It will also automatically happen. Ito rin po ay automatic na mangyayari. Right? You don't need to do anything, right? Wala kang kailangan gawin. If it's sure, it will happen automatically. Kung yung unang yugto ay sigurado, ito po, yung ikatlong yugto ay automatic na mangyayari. Right? When Jesus come again, your body will be resurrected. Sa muling pagdating ni Jesus, yung katawan mo ay muling mabubuhay. This salvation will be accomplished automatically, right? Yung kaligtasang ito ay automatic na maisa sa So katuparan. what's the remaining? Kaya kung gayon, ano yung natitira? Only second. Yung ikalawa po. It was not yet finished, right? Ito po ay hindi pa tapos. Salvation over your character. Yung kaligtasan ng iyong Salvation pag-uugali. over life. Kaligtasan ng buhay. So, the remaining is your Christian life. Kaya yung natitira ay ang iyong pamumuhay Kristiyano. So, according to your Christian life, in your remaining life, the eternal reward in heaven will be different. Kaya sa pamamagitan ng iyong pamumuhay Kristiyano, sa iyong natitirang buhay, yung gantimpala doon sa langit ay magiging magkakaiba. That's why if you are already saved, this salvation pareho, lahat pareho. Kaya kung ikaw ay nagkaroon ng kaligtasan, yung una at ikatlo ay pareho. But Christian life can be different. Pero yung pamumuhay Kristiyano ay magkakaiba. Some Christian can live a good Christian life. Yung ibang Kristiyano, nabubuhay ng mabuting buhay Kristiyano. But some Christian, they don't live a good Christian life. Pero yung ibang Kristiyano, hindi sila nabubuhay ng mabuting buhay Kristiyano. As we learned this morning, right? Gaya ng pinag-aralan natin ngayong umaga. Yeah. So this New Beginner Bible Study, that's why we focus on second stage of salvation. Kaya sa New Beginner Bible Study na ito, magtutuon tayo sa ikalawang yugto ng kaligtasan. So we focus on our Christian life. Magtutuon tayo sa ating pamumuhay Kristiyano. So there are four essential things in our Christian life. Meron pong 4 na kinakailangang bagay para sa ating buhay Kristiyano. It's important. Ito po ay mahalaga. Una, salita. Salita ng Diyos. Second, we need prayer. And third, we need fellowship. And four, we need evangelism. So you have to remember. Kaya kailangan nyo po itong alalahanin. Okay? So we will learn one by one in this New Beginner Bible Study. Kaya pag-aaralan po natin ito ng isa-isa
sa pamamagitan po ng ating New Beginner Bible Study. It's a basic, essential, but the most important. Ito po yung basic na mga kinakailangan, pero ito po yung pinakamahalaga. It's like meron kotse. Meron kotse, right? There are four wheel. Yung kotse po, merong 4 na gulong. Four wheel must go together, right? Yung 4 na gulong ay dapat pong magkakasamang tumatakbo. This four wheel must go together. Kaya itong 4 na ito po ay dapat na magkakasamang tumatakbo. Then you can live a good Christian life. Kung gayon, makakapamuhay ka ng mabuting buhay Kristiyano. You can glorify our Lord. At maluluwalhati mo ang ating Panginoon. Okay po, we will learn one by one. Ito po ay pag-aaralan natin ng isa-isa. But we think about what should we be careful after salvation. Pero kailangan nating pag-isipan saan tayo dapat mag-ingat pagkatapos ng kaligtasan. We have to understand there are many afflictions after salvation. Kailangan nating maunawaan na maraming kahirapan pagkatapos ng kaligtasan. We have the topic about the affliction in this New Beginner Bible Study. Meron po tayong topic na patungkol sa kahirapan sa New Beginner Bible Study na ito. Because it's really important. Dahil ito po ay napakahalaga. Because after salvation, maybe you can experience many afflictions. Dahil pagkatapos ng kaligtasan, mararanasan niyo po yung maraming kahirapan. Then if you don't understand why God allow many afflictions, pero kung hindi niyo po maintindihan na bakit ipinahintulot ng Diyos yung maraming kahirapan, maybe you can be stumbled. Kaya marahil pwede kayong matisod. Because before salvation, I don't have this kind of affliction. Dati bago yung kaligtasan, wala naman akong ganitong uri ng paghihirap. Why after salvation I have a more affliction than before? Pero bakit pagtapos ng kaligtasan, nagkaroon ako ng mas maraming paghihirap di tulad ng dati? That's why it's better I stop my Christian life. Kaya mas mabuti na itigil ko yung aking buhay Kristiyano. It's better return to former life. Mas mabuting bumalik ako sa dating buhay. Tama o hindi? Hindi tama. There is the God's will. Why God allow many affliction? Meron pong kalooban ng Diyos kung bakit niya ipinapahintulot ang maraming kahirapan. That's why we have to learn about it through this New Beginner Bible Study. Kaya sa pamamagitan ng New Beginner Bible Study na ito, kailangan po natin itong pag-aralan. Okay po? And it's important. We have to keep our position after salvation. At kailangan nating panatilihin yung ating katayuan pagkatapos ng kaligtasan. After salvation, you have may dalawang urinang the position. You have a physical position and spiritual position. Meron kayong physical na posisyon at spiritual na katayuan. You also need to keep well your physical position. Kailangan nyo rin pong mapanatiling mabuti yung katayuan nyo sa physical. Unang Korinto chapter 7, buksan mo ang Biblia. Unang Korinto 7, 20, verse 20. Chapter 7, 20. Unang Korinto 7:20. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang bawat isa ay hayaang manatili sa kalagayan ng siya ay tawagin. When you are saved, it means you are called. You are called by God. Nung ikaw ay naligtas, ibig sabihin ikaw ay tinawag ng That's why Diyos. when you are saved, you have your position. Kaya nung ikaw ay tinawag, ikaw ay mayroong kalagayan. If you are a student, it's your position. Kung ikaw ay estudyante, yan yung kalagayan mo, yung katayuan mo. As a student, what's trouble as a student? Your trouble. Bilang estudyante, ano yung trabaho mo bilang estudyante? Ano? May estudyante? What's your work? As a student, you have to study well, right? Bilang estudyante, kailangan mong mag-aral ng mabuti. You have to diligent in your study, right? Kailangan mong maging masipag sa iyong pag-aaral. For some student, they neglect study. Pero may mga estudyante na pinapabayaan yung kanilang pag-aaral. What's important study? Anong kahalagahan ng pag-aaral? Someday I will go to heaven. Walang araw pupunta ako sa langit. No need to study.
Di na kailangan mag-aral. You neglect. Pinapabayaan. It's not keeping your position, right? Hindi ito pagpapanatili ng kalagayan. Here some housewife. Dito mayroong mga housewife. What's the trouble housewife? Ano pong trabaho ng mga housewife? As a housewife, you have to serve a meal for family, Bilang may bahay, kailangan mong maghanda ng pagkain sa pamilya, dishwashing, maghugas ng mga plato, washing clothes. maglaba. Maraming trabaho sa bahay, right? But you neglect. Pero pinapabayaan mo. What's important? This worldly work, this worldly thing. Mga makamundong bagay yan, mga makamundong gawa. Di It's yan okay. importante. I go to church diligently. Kaya okay lang na masipag akong pupunta sa church. Then you don't take care of your house. Pagkatapos hindi mo na inaalagaan yung bahay mo. It's not keeping the position. Hindi po ito pagpapanatili ng kalagayan. As a housewife, you have to do your best. Bilang may bahay, kailangan mong gawin yung makakaya mo. You have a workplace. Meron kang lugar na pinagtatrabahuhan. You have to do your best in your workplace. Kailangan mong gawin yung makakaya mo sa iyong That's pinagtatrabahuhan. your position. Yan yung katayuan mo. It's a physical position. Yan yung physical na kalagayan. Your spiritual position. What's your spiritual position? Ano naman ang yung spiritual na kalagayan? That's church. Yan po yung church. You have to abide in church. Kailangan yung manatili sa church. That's important. Yan po yung mahalaga. And then you have to understand, getting a supply is first after salvation. At kailangan nyo rin pong maunawaan na yung pagtanggap ng panustos ay kinakailangan pagkatapos ng kaligtasan. Maybe when you get the salvation, you have a heart to render the grace of God. Marahil pagtapos ng kaligtasan, meron kayong pusong suklian ng biyaya ng Diyos. Of course, it's a good heart. Siyempre, ito po ay mabuting puso. You need to have a heart to render the grace of God. Na mayroon kayong pusong suklian ng biyaya ng Diyos. But how to render the grace of God? Pero papaano susuklian ng biyaya ng Diyos? Yeah. You tried, maybe some saved, newly saved. They tried to do some ministry. Marahil may mga bagong ligtas, sinusubukan lang gumawa ng ministry. Of course, it's a good heart. You want to help. Siyempre, mabuting puso po ito na mayroon kayong But puso na before you magkaroon. do the ministry, at first you have to get the supply. Pero bago kayo magkaroon ng ministry, una kailangan nyo muna magkaroon ng panustos. Yeah, how to get the supply? Paano makakuha ng panustos? You can get the supply through the Word of God. Makuha nyo yung panustos sa pamamagitan ng salita ng You have Diyos. to more endeavor and listen to the Word of God. Kailangan nyo higit na magsumikap na makinig sa salita ng You Diyos. can get the supply through the fellowship. Makakuha kayo ng supply sa pamamagitan din ng That's fellowship. why you have to attend many fellowships. Kaya kailangan nyo ring dumalo sa maraming fellowship. You can get the supply. Matatanggap nyo yung panustos. Then you have a strength. Pagkatapos magkakaroon ka ng Then you lakas. can do the ministry of God. At magagawa mo na yung paglilingkod sa You Diyos. can render the grace of God. At masusuklian mo yung biyaya ng Diyos. Especially when you are saved, maybe you have a heart to evangelize the lost soul. Lalong higit, nung maligtas ka, meron kang pusong magligtas sa mga ligaw na kaluluwa. Of course, it's a good heart. Siyempre, mabuting puso But yan. without getting a supply, you cannot evangelize. Pero kung walang pagkuha ng panustos, hindi ka makakapag-evangelize. Sometimes it happen, I got the salvation. Minsan nangyayari, nagkaroon ako ng kaligtasan. I'm so happy. Ako ay masaya. But what happened to my family who are not saved? Pero anong mangyayari sa pamilya kung hindi I will ligtas? go to evangelize my family. I-evangelize ko yung pamilya ko. But my family live in the province. Pero yung pamilya ko nakatira sa probinsya. How to evangelize the family in province? E paano nyo po ma-evangelize yung pamilya sa probinsya? At first, you have to be more strong. Una, kailangan mo munang maging malakas. But it happens sometimes, newly saved, they go to province alone. Dahil minsan nangyayari, may mga bagong ligtas, mag-isa silang pumupunta sa probinsya. But what happened there? Pero anong nangyayari doon? They don't have enough strength. Wala silang sapat na lakas. When they try to evangelize, they understand it's really not easy. Kapag sinusubukan lang mag-evangelize, naiintindihan nila na ito ay hindi madali. Then their heart will be very discouraged. Pagkatapos, yung kanilang puso ay talagang napanghihinaan. And so they went to province, they cannot get the supply. At
At kung pupunta sila sa probinsya, hindi sila makakuha ng Because panustos. they cannot come to church, right? Siyempre, dahil hindi sila makakapunta sa They church, are not easy to listen to the sermon. hindi madaling makapakinig ng They sermon. cannot have a fellowship with other brothers and sisters. Hindi sila magkakaroon ng fellowship sa mga brothers at sisters. They are still newborn baby. Sila po ay bagong silang nasanggol. That's why, because of this reason, many Christians stumble. They are stumble. At dahil sa mga dahilang Yes, ito, sila ay natitisod. They have a good heart to evangelize. Meron silang mabuting pusong But mag-evangelize. because of fail of evangelism, they are stumble. Pero dahil sa pagkabigo ng evangelism, sila ay natitisod. So, Sunday, you have to come to church first. Kaya, kailangan mo munang dumalo sa church. But right, some Christian, Sunday I go to some place to evangelize. Pero may ibang Kristiyano, tuwing linggo, sinasabi nila, pupunta ako sa isang lugar para mag-evangelize. Before evangelism, you have to get the supply. Bago yung evangelism, kailangan mo muna makakuha ng Then panustos. you need to have enough strength Kailangan mo magkaroon ng sapat na lakas to evangelize. para mag-evangelize. Then also, when you abide in church, God can use you At for kapag the evangelism. nanatili ka rin sa church, gagamitin ka ng Diyos para sa evangelism. Okay po? So, supply is really important. Kaya yung panustos po ay talagang napakahalaga. If we go to retreat center, you can see the tree, Kalachuchi. Kung pupunta po tayo doon sa retreat center, makikita po natin itong kalachuchi. But different Makaiba, right? This Kalachuchi, very small, weak. Itong kalachuchi na ito po ay maliit at mahina. But this Kalachuchi, in front of the building, very strong. Pero yung kalachuchi po sa harap ng building, mukha siyang malago at malakas. Because before, I remember when I was in Kalawan Church, I bought this tree. Naalala ko po, nung ako ay nasa Kalawan pa, dinala ko po yung punong And ito. then I send this tree little center. At dinala ko po yung punong ito sa retreat center. That's why I clearly know. Originally same tree, same size. I sent the same size tree. Kaya alam ko na nagdala ako doon ng parehong puno. But after 2 years, I saw, why different? Pero paglipas ng 2 taon, nakita ko, bakit magkaiba? Why is still small, big? Bakit ito ay maliit pa rin at But mukhang it's a mahina? very strong gray. Pero itong isa mukhang matibay. What make a difference? Ano po yung naging pagkakaiba? Different supply. Magkaiba ng panustos. Because it's located on the hill, cannot get enough water. Pero dahil ito po ay matatagpuan sa gilid, kaya hindi po ito nakakuha ng sapat na tubig. That's the reason. Yun po yung dahilan. Not enough supply. Hindi sapat na panustos. Here, maybe some of you got the salvation same time. Marahil yung dito po, yung ilan sa inyo nagkaroon ng kaligtasan ng parehong oras. But after 1 year, Pero paglipas ng 1 taon, can be different. ay magkakaiba. It depends on how much you get the supply. Ito po ay nakadepending kung gaano panustos yung natatanggap nyo. How much you endeavor to get the supply. Kung gaano kayo nagsisikap na makuha yung panustos. It make a difference. Ito po yung maggagawa ng pagkakaiba. Naintindihan niyo po? Okay? Yeah, so, this time, you have to more endeavor to get the supply. Kaya ngayon po, kailangan yung higit na pagsumikap ang makakuha ng panustos. So that's why you shouldn't absent Sunday sermon. Kaya dapat na hindi kayo lumiban tuwing Sunday. I really hope you can continue this New Beginner Bible Study until 8th session. At umaasa ako na matatapos nyo yung New Beginner Bible Study na ito hanggang ika-8 session. Here, you better consider each other your classmate. Kaya dito po, ituring nyo yung isa't isa na magkakaklase. Classmate, right? Need to close each other, right? Yung magkakaklase, kailangan maging malapit sa isa't isa. You will graduate together same time. Dahil kayo po ay sabay-sabay nag-graduate. So encourage to continue. Kaya himukin nyo po yung bawat isa na magpatuloy. Okay po? Tuloy-tuloy? Yeah, salamat po. Let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear much friend, gracious Father,
Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang pagkawasan. Thank you for guiding us to abide in church until now. Salamat po sa paggabay sa aming manatili sa church magpahanggang ngayon. Please lead all the brothers and sisters to continue this new beginner Bible study until the end. Patnubayan niyo po yung mga brothers at sisters na matapos po yung new beginner Bible study na ito na hanggang sa huli. And then we can understand how to live our Christian life. Upang maunawaan namin kung paano kami mabuhay sa aming buhay Kristiyano. From start to the end of this new beginner Bible study, please be with us and guide us. Sa simula hanggang sa matapos ang new beginner Bible study na ito, ikaw po yung tumulong at gumabay sa amin. Especially from tomorrow, we start Tanate Bible Seminar. Dalawang higit bukas po kami ay magsisimula sa aming Ternate Bible Seminar. Please allow good weather condition. Makiusap ipahintulot niyo po yung mabuting panahon. And please lead many lost souls to the Bible Seminar. At patnubayan niyo po yung maraming ligaw na kaluluwa sa Bible And Seminar. let us glorify our Lord by saving the many lost souls. At nawa maluwalhati namin ang aming Panginoon sa pamamagitan ng pagliligtas ng maraming kaluluwa. We pray in Jesus' name. Nadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po.